Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang development sa larangan ng depensa na may direktang epekto hindi lang sa rehiyon, kundi pati sa strategic posture ng Pilipinas at ng buong Indo-Pacific. Unang-una, sisilipan natin ang bagong landing platform dock o LPD ng Philippine Navy na opisyal nang sinimulang i-assemble sa Indonesia. Isa itong malaking hakbang sa modernization ng ating Navy, lalo na sa aspeto ng amphibious at humanitarian operations. Pangalawa, tatalakayin natin ang kontrobersyal na pahayag ni US President Donald Trump tungkol sa pag-order ng karagdagang 25 stealth bombers ng Amerika. B-2 ba talaga ito? O may mas malalim na katotohanan sa likod ng anunsyo? At ano ang ibig sabihin nito sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa Asia Pacific kung saan kabilang ang Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan na natin. Kamakailan lang, kumalat sa social media ang mga larawan at video na kuha ng Indonesian Facebook user na si Ronggeng Bahol, kung saan makikita ang aktwal na assembly ng bagong landing platform dock o LPD para sa Philippine Navy sa shipyard ng PT PAL Indonesia. Ayon sa mga Indonesian shipyard observers, opisyal nang pumasok sa assembly stage ang bagong LPD, na may hull designation na LD-603. Ito ang una sa dalawang additional LPEDs na inorder ng Pilipinas bilang bahagi ng patuloy na modernization program ng Armed Forces of the Philippines, partikular ng Philippine Navy. Target na ma-deliver ang LD-603 sa loob ng taong ito, habang inaasahan naman na susunod ang pangalawang barko ayon sa kontrata. Ano ba ang LPD at bakit ito mahalaga? Para sa mga hindi pamilyar, ang landing platform dock ay isang uri ng amphibious warfare ship. Ibig sabihin, kaya nitong maghatid ng mga sundalo, armored vehicles, trucks, helicopters, landing craft, direkta mula sa dagat papuntang lupa. Pero hindi lang ito panggiyera. Sa konteksto ng Pilipinas, mas madalas ginagamit ang LPD sa disaster response, humanitarian assistance, relief operations, logistics support sa malalayong isla. Sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, napakahalaga ng ganitong uri ng barko. Kapag may lindol, bagyo, o volcanic eruption sa malalayong probinsya, ang LPD ang nagsisilbing floating base ng tulong at operasyon. Bakit PT PAL Indonesia? Hindi na bago ang PT PAL sa Philippine Navy. Sila rin ang gumawa ng mga naunang Tarlac-class LPEDs tulad ng BRP Tarlac, BRP Davao del Sur. Ang magandang track record ng PT PAL, pati na ang mas mababang gastos kumpara sa Western shipbuilders, ang naging dahilan kung bakit muli silang pinili ng Pilipinas. Bukod dito, bahagi rin ito ng regional defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Parehong bansa ay may interes sa maritime security, disaster response, at stability sa Southeast Asia. Strategic value ng bagong LPEDs. Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, malinaw na hindi lang puro missile at warships ang kailangan ng Pilipinas. Kailangan din natin ng rapid deployment capability, sustainment ng tropa sa mga isla, flexible platforms na hindi agad escalatory. Ang LPD ay swak dito. Hindi ito direktang, offensive weapon, pero nagbibigay ito ng strategic mobility at presence. Kapag may krisis sa isang isla, ang LPD ay kayang maghatid ng buong kumpanya ng sundalo, kasama ang kanilang kagamitan, kahit walang maayos na pantalan. Hamon sa delivery timeline. Siyempre, may kaunting pangamba pa rin. Ang tanong ng marami, makakahabol ba ang PT PAL sa target delivery? Sa defense procurement, normal na may delays dahil sa supply chain issues, technical challenges, changes sa specifications. Pero umaasa ang Philippine Navy at ang publiko na matutuloy ang delivery ngayong taon, lalo na't mahalaga ang mga barkong ito sa kasalukuyang security environment ng bansa. Lumipat naman tayo sa mas malaking usaping global. Habang nagsasalita sa World Economic Forum sa Davos,
Inanunsyo ni US President Donald J. Trump na ang Estados Unidos ay umorder ng 25 karagdagang B-2 Spirit long-range stealth bombers. Ayon sa kanya, napatunayan umano ang halaga ng mga bomber na ito noong airstrikes laban sa nuclear facilities ng Iran noong Hunyo. Pero dito na pumapasok ang malaking tanong. B-2 ba talaga? Sa teknikal na aspeto, hindi na posible na umorder pa ng bagong B-2 Spirit. Bakit? Ang production line ng B-2 Spirit ay isinara pa noong 2000. Tumigil na ang Northrop Grumman sa paggawa nito. Ang focus ngayon ng US Air Force ay ang B-21 Raider. Kaya malamang, ang tinutukoy ni Trump ay hindi B-2, kundi ang B-21 Raider, ang susunod na henerasyon ng American stealth bomber. Ano ang B-21 Raider? Ang B-21 Raider ay isang 6th-generation long-range stealth bomber na idinisenyo para sa nuclear deterrence, precision strikes, penetration ng heavily defended airspace. Mas advanced ito kaysa B-2 sa halos lahat ng aspeto. Mas stealthy, mas mura sa long-term maintenance, mas flexible sa mission profiles, compatible sa future weapons systems. Sa madaling salita, ito ang magiging backbone ng US strategic air power sa susunod na ilang dekada. Bakit mahalaga ang dagdag na 25 bomber? Ang pagdagdag ng 25 stealth bombers ay hindi maliit na bagay. Isa itong malinaw na signal sa mga karibal ng Amerika, partikular sa China, Russia, Iran, North Korea. Ipinapakita nito na handa ang US na palakasin ang kakayahan nitong mag-strike kahit saan sa mundo, kahit sa mga lugar na may malakas na air defense systems. Direkta o hindi, may epekto ito sa Pilipinas. Bilang treaty ally ng US, ang Enhanced Strategic Bomber Fleet ng Amerika ay nagpapalakas ng deterrence laban sa regional aggressors, nagbibigay ng assurance sa mga kaalyado, nagbabalanse sa lumalakas na military power ng China. Hindi ibig sabihin na gagamitin agad ang mga bomber na ito sa Philippine territory, pero ang presensya nila ay bahagi ng mas malawak na security umbrella sa rehiyon. Mensahe sa China. Sa konteksto ng West Philippine Sea, malinaw ang mensahe. Habang pinapalakas ng China ang anti-access systems, missile forces, artificial islands, ang US naman ay nag-i-invest sa kakayahang lampasan ang mga depensang ito. Ang B-21 Raider ay eksaktong idinisenyo para dyan. Kung iisipin, magkaiba ang dalawang balita. Isa ay tungkol sa LPD ng Philippine Navy, isang barkong pang-logistics at humanitarian support. Ang isa naman ay tungkol sa stealth bombers ng US, simbolo ng global power projection. Pero pareho silang bahagi ng iisang larawan, ang nagbabagong security environment sa Indo-Pacific. Habang ang Pilipinas ay dahan-daang pinapalakas ang practical at realistic capabilities nito, ang Estados Unidos naman ay pinapalakas ang strategic deterrence nito. Hindi ito arms race, kundi adaptation sa realidad ng rehiyon. Sa huli, malinaw na may dalawang mahalagang aral dito. Una, ang pag-usad ng LPD program ng Philippine Navy ay patunay na kahit limitado ang budget, kayang gumawa ng Pilipinas ng matinong, strategic, at makabuluhang modernization decisions. Pangalawa, ang anunsyo ng US tungkol sa karagdagang stealth bombers ay nagpapakita na ang mga malalaking bansa ay naghahanda na para sa mas komplikado at mas delikadong security environment sa hinaharap. Para sa Pilipinas, ang hamon ay hindi kung makikipagsabayan ba tayo sa superpowers, kundi kung paano natin may pagtatanggol ang ating soberanya gamit ang tamang kombinasyon ng kakayahan, alyansa, at tamang desisyon. At dyan nagtatagpo ang isang LPD na ginagawa sa Indonesia at isang stealth bomber na ginagawa sa Amerika. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng malalim pero madaling intindihin na defense analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-share ang video na ito. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode.